Paakyat na po kami dito at hindi pa ata tayo nakakalahati na. Wala pa, 3.4. 3.4 kilometer ang aakyatin namin para makita kung ano man ang magandang pwedeng makita doon. Matagal na rin akong hindi umakyat ng bundok. Tagal na rin. Marami din ang umaakyat dito. May mga mas matanda pa ata sa akin umaakyat. Si Mama Pe. Ayun si Mama Pe, 62 years old na. Gusto pa niyang makita yung magandang view dito. Kaya tingnan mo nga naman, kahit mahirap akyatin, ginagawa niya. Wala namang pinipiling edad dyan basta't kaya mo pa. Tita Pe, kaya pa ba? Kaya pa. Kaya pa. Medyo magpapahinga lang ng konti ay. Oo, pahinga konti. Tapos akyat. Hinihingal na tayo. Masyadong stiff masyadong matirik yung inakyat natin. Pero kakayanin yan. Kakayanin. Kitang-kita ko pa rin yung lake at bangin na to. Grabe yung mga truso. Pinutol kasi ayan may bakas ng putol. Warm up pa lang yun. Eto na yung natin. Talagang bibida na tayo. May isang daan pa dito flat, pero hindi siya aabot dun sa taas. Mas maganda daw dito itong nilalakaran natin. Grabe. Wow, grabe. Nakikita ko yung gitna na niya, yung gitna ng bundok. Ibig sabihin, mga ilang oras pa. Pero kung titingnan mo yung view dyan, wow, grabe, ang ganda. Ang ganda talaga ng view. In sobra. Wala akong masabi. Oh my gosh, they're running too fast. Okay, nakakatakot yun bababa sila, matakbo silang pababa. Mabilis yun pagka ganun. Anyway, sabi nga ng mga dumaraan kanina, malapit na daw kami. At wag lang masyadong bilisan kasi yung reward nasa taas. Mapapagod kami pero yung reward nasa taas talaga. Sarap ng preskong hangin. Ilang lakad na lang, Mirror Lake na. Pero yun sa tuktok, mataas pa. Malayo-layo pa ng konti. Medyo umaambon ng konti pero sana huwag magtuloy. At makapunta man lang sa tuktok ng bundok na to. Uy, sa wakas nandito na sa Mirror Lake. Ayun Mirror Lake. Woohoo! Puno siguro to ng tubig, umaabot siguro dito. Kumbaga dyan, umaapaw siguro dito yung tubig. Kaso ngayon, ito lang yung tubig ngayon. Pero makikita mo, clear na clear pa rin. Papunta po kami sa
Lake Agnes ba yan? Yeah. Lake Agnes. Tea house. Tea house muna, tea house. So, magkakape kami doon ng Kapeng Baraku. Meron ba doon? Isang drum na Kapeng Baraku. Pampalakas ng tuhod. Ayun. So, malayo-layong lakbayan pa to. Buti na lang, umaraw. Mabato na. At ang daming pupo ng kabayo. So ibig sabihin, nakakakita mga kabayo rito. Lake Agnes. Lapit na. We're almost there. We're almost there. You can do it. Hello. Look. These two couples are very adventurous guys. They climb this mountain. What do you call this mountain? They climb the whole thing. Oh. So if they can do it, you can do it too. All right. Almost there. I can. That's what they've been telling me for an hour. Oh yeah. I can hear like a falls. Hinihingal na po ako, tropa. Pero malapit na. Naririnig ko na yung tubig. Waterfall. Woohoo! Ito yung naririnig nating tubig kanina na rumaragasa. Yung sinasabi ko, fall. Ito, malalim, malayo oh. Ang taas, grabe. Meron pa doon pero hindi ko na nakita yan. Grabe, ang ganda. Saka ang linaw ng tubig oh. Diba? Kung may extra damit lang ako, baka pwedeng maligo rito. Malamig yung tubig, saka safe siyang inumin. Grabe, napakalinaw at napakalinis. Kasi yan running water yan kaya safe siyang inumin. So sinubukan ko kanina, okay naman. So nandito na po kami sa may tea house. Maghanap tayo ng Kapeng Baraku. Magkape tayo. Makakapagpahinga na rin. Wow, ang ganda. Grabe. Dito sa tuktok niya meron pa siyang lake. Ang ganda naman dito. Halos inabot pala kami ng kasi hinto-hinto kami, tapos yung mga dinaanan namin, umabot kami ng 2.5 oras inakyat namin doon. Siyempre huminto kami doon sa nagpicture-picture, nagpahinga sa Mirror Lake, doon sa falls, kung saan-saan pa, maraming hinto-hinto, kaya yun, 2.5 hours. Pero kung wala sigurong hinto-hinto at diretso,
Isang oras mahigit lang to. Nakyat. Ganun lang siguro. Mahirap kalahati. Okay. Ito yung ano. Sandwich ka. Sandwich. Daily sandwiches. 11. $5 yung hot coffee. Hindi kamahalan din pero ano. Gugutom na eh. Sulit ang aming travel Sulit dito. ang aming punta. Akala ko hindi na tayo makakaano kasi. Wala na. Buti na lang umikot kami, bumalik. Nagkaroon kami ng parking space. Ayan, so nandito, merienda muna tayo tapos inom ng hot choco. Hot choco. At makakapagpahinga then turn yan, bababa na. Kanina pa kami dito, natambay. Pero habang paparating yung mga tao rito paakyat. Pero wala pa akong nakikitang Pilipino. Kami pa lang ang Pilipinong nakaakyat dito ngayon. Kanina pa kami dito eh. Saka salubong, wala. Walang nakasalubong. Wala kami nakasalubong na Pilipino. Meron sigurong tatangkang makyat dito. At nakakapunta rin dito. Pero karamihan siguro hanggang dun sa lake lang sa baba. Ayun. Pero grabe. Okay siya rito. Maganda rin dito kahit yung river, green. Mas maganda yung river, yung lake. Mas maganda yung lake sa baba. Pero maganda pa rin dito. This whole experience sa akin, grabe, overwhelming. Napaka ganda, nakakapagod pero yung pagdating mo dito talagang mawawala yung pagod mo eh. Yung kagandahan kasi ng kalikasan ng talagang tinitingnan ko rito, habol ko rito. So kahit mapagod na umakyat, alam ko naman yung pagdating ko dito sa taas talagang mawawala yung aking pagod. So napakasaya ng aking damdamin, yung aking nararamdaman. So ang bucket list ko na to sumusobra pa talaga. So ayun, mababa na kami at medyo umaambon na, delikado na to. Mababasa yung aking mga gamit. Pogi. Sana wag lumakas ang ulan. Sana ganito lang, ambon lang para makababa pa kami kasi madulas siya pag bumaba kami. Madulas yung daan. Wala na, hindi na ata titigil yung ulan dito pero saka kumikidlat pa, kumikidlat. Ay kumukulog lang. Sana yung kumikidlat. Buti na, may dala akong plastic. So tatanggalin ko na lang yung laman no. Sisimutin ko na lang tapos away pa plastic ko tong camera ko. So walang magagawa eh. Muulan na po at hail. Hail ang ulan. Grabe. Punong-puno na ako ng hail. Ayun oh, grabe oh. So, ito na yung mahirap sa ngayon. Yung pababa lalo na umulan. Ayan, tumigil naman na yung ulan pero madulas yung yung daan pababa. Sobrang ganda. Marami na rin bumababa kasi kanina naipon sila dun sa bahay, yung restaurant ba dun, kainan. Buti na lang tumigil ang ulan. At last, nakababa na rin at grabe. Hirap na hirap. Si Yusef, ang daming sakit. Masakit ang paa, masakit ang likod. Pero ganyan talaga. Wow. One last look. Hindi pa naman huli. Babalik pa tayo dito. Take a shower, Uy, at least wash matulog your ka? feet. Pagod na. Pagod na yung aming driver. At dito na po kami. Ano masasabi ko sa travel na to? Para sa akin, the best.
Kasi napakaganda nung nakita kong nature at saka yung experience ko sa pag-akyat dun sa tuktok ng bundok na yun. Tea house, tapos yun yung Lake Agnes, di ba? Lake Agnes, tapos yung Mirror Lake, tapos yung falls, konting falls lang yun, false alarm. So ayun, napakagandang experience nung nangyari na to. So sabi ko, out of 10, 10. Pinakamagandang nakita ko ng mga pinuntahan ko dito sa Canada. Sa wakas, napuntahan ko na rin to kasi nakikita ko lang sa picture at saka video. At isa sa mga bucket list ko na puntahan to. And maraming salamat kina Jem at saka Lou at dinala ako dito. Sana sa susunod madala ko rin yung anak ko rito at saka yung minamahal ko. Ayun. Ay, pagod. Pagod. Bukas to sigurado sasakit pa ako nito. So pwede palang mag-kayak doon, kaso kayak, paddleboard, lahat ng water gear or equipment, pero kailangan mo siyang registered, tapos kailangan kang kumuha ng certification permit. ano yung sinabi mo kanina, ano na Ano yun? isa-sanitize yun, ano? No, so yung purpose nun is para ma-detect nila kung saan last na nanggaling yung water gear na pupunta sa Lake Louise or sa certain lake. So for example, ako, ginamit ko yung paddleboard ko sa Two Jacks Lake. So pag magbabounce ako dito para mag-paddleboard, kailangan kong i-declare yun na dun ako galing. Huling Yes. nagamit. Oo, kasi some of the lakes dito sa Canada, may mga bacteria or algae ba yun na nakaka-harm. Ayaw nilang makontaminate. Yun pala, ayaw nilang makontaminate. Ayaw nilang makontaminate ang Lake Louise. Yeah, sa lahat ng lake yan. Lahat ng lake. Yeah, lahat ng lake, it's mandatory na kailangan mong i-declare kung saan ka last na nag-paddle or nag-boating, kayak, canoe. Mas lalong stricto sila dito. Yeah, stricto sila. Ayun. So yan, kaalaman na naman mga katropa kung kung gusto mo mag-kayak or paddleboard dito, talagang kukuha ka ng certificate. Kasi once na ma-contaminate yung water, of course, masisira siya, di ba? Ganun nila binavalue yung mga lake. Yung environment nila in general. In general, environment talaga dito. So, napakaganda, no? Kung makikita nyo, maraming fees, mga ganun na binabayaran kasi they use that to maintain the park as clean as it is. Sobra. Napakaganda nga ng park dito sa Canada kung titingnan mo. Ewan ko lang yung iba, pero mabuti yun, mas mabuti yung ginagawa nila. Yun, kaalaman na naman mga katropa. Remember Tita Sherry doing this? Doing that? That's gonna melt. Kanina, basa yung jacket ko kasi, kaya sinampay namin. Andun siya, nakasampay yung jacket ko, basa. Kaya dito na lang ako sa may tabi ng apoy. Ayan, papainit ako ng katawan. Oh yeah, bonfire. Sleeping tent, tatanggalin niya. Ganyan yung tent nila. Saan ka papasok? Pintuhan? Yan ang pintuan. Gaganda naman ng tent na to. Kasha dito ang 4 sleepers. And your view is there. And your view is there. Diba? Happy? Sana all may And ganyan. then down the mountain. Alright.
yeah. So yun po mga tropa, no, ganyan kaganda yung mga tent nila, no. Yung ginawa namin kanina, lagayan lang ng mga gamit. Ang daming gamit niya sa loob, oh. Ganito yung setup namin. Dito yung lahat ng gamit. Doon ang kainan. Dito ang bonfire. Dito kami mamaya. Tapos setup ng higaan. Kaming dalawa ni Jem. Baka sa loob kami na sasakyan matutulog. Gumagawa si Jem ng pantusok ni Joseph para sa marshmallow niya. Ayun. Wala silang benta eh. Wala silang bentang yung bakal. Kasi pag to baka masunog to. Hindi naman siya masusunog. Hindi siya masusunog. Oo. Kasi saglit lang yan. Oo, sa bagay. Saka hindi mo naman papapoy. Sa ibabaw lang naman. Yeah. See? Wow. Galing ng ulam natin ngayon. Pinakbet. Ulit. Hindi, joke lang. Tapos, ayun, adobo. Adobong chicken. Ang oras na ay 9 PM dito. At ito yung mga kapitbahay namin. Kapitbahay kami dyan. Tapos meron pa dun. Meron pa yan. Tapos sa harap meron din. Meron din dyan sa harap. Maraming campers dito ngayon. Nung pumasok kami, full ang campers ngayon. Kaya, ayan. Nalamig ako. Kain po tayo. Dito sa may gitna. Ayan. Makakain po kami lahat. Yun. Malakas. First time ko mag-camp. Sila sa Canada. Sa Pilipinas, ilang beses na nung Boy Scout ako. Ayun, Gamdi Quada, Santa. Maraming beses na pala. Bakit ka tumingin sa akin? Kayo yung maraming experience. Pero dito sa Canada, first time ko po dito. So dahil wala akong jacket, pinahiraman ako ng jacket yung ganito. Pabaliktad ba naman? Para akong tricycle driver. Ayan. Pag tricycle driver kasi yung jacket, pabaliktad yung ginagawa. Ganun ako nung nagta-tricycle driver ako. Ayaw na. Mangga pa yun. Hindi ako na. Ganito lang po, no? Ganyan. Matatapos ka bukas.